Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda po ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga sa gabi nito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol po dito sa chika ni Manay, Christy Fermin hinggil sa Kim Pao. Pati sila pinag-uusapan ng Kim Pao. Maybe dahil nga sa papalapit na po ang movie at the same time, hindi naman po may pagkakaila na ang Kim Pao ay gumagawa ng ingay sa social media dahil araw-araw naman po silang nagte-trending. Bukod po dyan, pinag-uusapan talaga po ng mga tao ang chemistry ni Kim and Paolo at ang mga napapansin nila kay Kim and Paolo dahil napaka-relevant na artista po ngayon ni Kim at Paolo, mabentang mabenta po talaga sila. Kita nyo naman, endorsement, events, ay nako, ay hindi na po magkasya yung mga oras nila. Sa dami po nilang appointments, sa dami nilang events, bentang-benta talaga sila. Kaya parang hindi pag-uusapan yan. Lalo na ng mga showbiz insiders, ng mga vloggers, ng mga manunulat, di ba? Anyway, this time, say naman ni Manay Christopher Min yung pag-uusapan natin. But before that po, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta po mga balita na may basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon nga, unahin po natin pag-usapan itong tungkol sa guest ng Showtime kanina. So, si Joros, guys. Si Joros ay napabisita sa Showtime. And nabanggit nga ni Kimi, yung lucky charm nitong si Joros sa mga pelikula. Kaya may pa-shoutout pa kay Direk Chad. Andito na daw si Joros. So, ayun. Patapos naman na yung movie, no? So, hindi na siguro masisingit. Pero dinaan nga po ito sa biro. Kahit sabi ni Joros kanina, kahit taga-promote na lang daw, pwedeng-pwede siya. Game din po siya sa project ng Kim Pao. Anyway, nakakatawa lang kasi nga, nung binanggit nga po ni Kimi yung kanyang lucky charm na dala sa movie industry, nakakatawa talaga itong si Joros, even in real life naman talaga. Sabi niya, kaya nga dapat kunin niyo ako palagi. Pabor na pabor yun sa kanya. So may pag-shoutout din tuloy ang mga fans ng Kimpawa kay Direk Chad. Baka naman daw, lucky charm din yan si Joros Gamboa. Pero parang patapos na yung shooting nila o baka nga tapos na guys eh. Hindi na yan masisingit. May hirapan na po sila kung magre-revise pa, kung magdadagdag ng characters. So malabo na. Joke-joke lang po ito. May swerte din naman taglay po si Kim Chu guys. Na mamagnet niya rin naman po yung mga blessings. Wala po ata siyang naging project na naging fluff. Lahat po talagang naging mabenta project niya. Mapateleserye or movie. Same with Papi Paulo, in fairness, guys, yung mga output ng mga serye niya sa ABS-CBN napakaganda at successful din. Kaya guys, sa pag-sure, magiging successful din po ang first ever movie ng Kim Pao. Basta nandyan po tayo na napaka-solid pa rin ng suporta. Mga event ka ng Kim Pao di ba? Grabe yung support natin. No? So, lalo na kaya dito sa pinaghirapan nilang movie. Lalo na't alam natin yung pinagdaanan ng Kim Pao, yung hirap, time management, panigurado pagod-pagod sila, panigurado nakakapasok din ng puyat. Kaya guys, dapat suportahan natin yan. Anyway, pinag-uusapan ng mga fans itong beauty ni Kimi. Bagay na bagay sa kanyang kasuotan. Bagay sa kanya yung red, no? Ang ganda-ganda dito ni Kim Chu. Mukha nga siyang 16 years old. Parang bata lang talaga siya. Hindi kumukupas yung kagandahan. Grabihan nga yun. Anyway,
Paano naman itong si Pau? Grabehan. I-ano rin po natin, highlight yung kapugian dito ni Paolo Avellino. Huy, grabe yun. Isa pa rin parang vampira itong si Paolo Avellino. Parang hindi rin talaga tumatanda. Apakagwapo pa rin. And kung titingnan nyo guys yung mga throwback photos niya, ano parang wala parang hindi man lang po umidad si Paolo Avellino. Katunayan yan, habang tumatanda siya, paano pa po ng paano yung kanyang appeal, padagdag pa ng padagdag yung kanyang appeal. Hala ka, huy, grabe, Kimi, apakagwapo ng Diyosawa mo dito, grabihan nga yun. Kaya ang dami napapasana all kay Kimi, talented na, super blessed, tapos may apakagwapo pang Paolo Avellino. Huy, samantala, dumako naman po tayo dito sa estado ng Kimpaw. Mainit at talaga naman pong pulutan sa social media ang Kimpaw, ang estado ng kanilang relasyon. So, ang tawag dito? Nangangapa ang mga netizens sa tunay na estado ng relasyon ni Kim and Paulo kasi nakikita naman yung sweetness ng dalawa kaya mainit silang pinag-uusapan ngayon. Samantala, ang mga fans naman naniniwala na Kim Pao is real kagaya nga po natin. Ano nga lang talagang private life is a happy life para po sa Kim Pao, ganun. Naniniwala tayo na gusto lang nila i-keep na private ang relationship ng Kim Pao. Sabi nga po dito ni Miss Adelaida Magin, sabi ni Kim, sa kanila lang muna whatever they have. Kung bago pa lang, baka after few months, hindi na sila. Maybe gusto yung sure na talaga saka aamin. And may point naman, kung aamin tapos biglang after ilang months, wala na agad, ay, grabehan yon. And kung ano naman yung decision nilang dalawa, ginagalang naman natin. Anyway, ito rin po yung sinasabi ni Christopher Min hinggil po sa estado ng Kimpaw. So, for them, magkarelasyon na rin talaga yung dalawa pero gusto nilang i-private o gawing pribado yung relasyon nila. Ganon. Pero ayun nga rin sa kanila, mukhang wala naman pong pagtatanggi at pagtatago sa relasyon nilang dalawa. Hindi secret but private. Magkaiba naman kasi yon. So, ito yung napag-usapan nila sa kanilang vlog na sinasabi nga na halatang meron na namamagitan na sa kanilang dalawa, sa kanilang mga kilos, hindi nila tinatago. Wala silang balak itago, pero gustong gawing pribado. Ang pangit din naman nga kasi na papapasukin mo yung papapasukin mo lahat sa relasyon ninyong dalawa. So nagdaan na sila sa mga ganyan. And guys, kahit naman po hindi artista, talaga namang habang tumatanda tayo, nare-realize natin na gusto na lang po natin ng simple at tahimik lang. Tahimik lang, kumbaga. Lalo na sila na artista sila, 'di ba? Na ang gulo-gulo ng mundo nila, ang daming nakikisawsaw, ang daming nakikipasok. So maswerte pa nga po tayo na hindi sikat dahil hindi basta-basta nakakapasok yung ibang tao sa buhay natin. Eh silang mga artista, ang daming nanghihimasok kaya gumugulo lalo yung relasyon. So, napakagandang desisyon na gawing pribado. At eto nga yung pinag-uusapan nila guys. Oh. O ano masasabi mo? O ano masasabi mo dito kina Kim Chu at Paulo Abilino? Ang masasabi ko dito na alam mo gusto nila maging pribado ang kanilang relasyon na which is na maganda yun. Maganda kasi effective, ano? Effective. Yes, correct. Katulad ng mga nagdaan nilang relasyon, nakita mo, lahat alam ng publiko. Eto, hindi natin alam kung sila na ba talaga o ano na. Pero, hula lang ang lahat. Galawan nila na meron na mamagitan na sa kanila. Tama yan, tama yan. Sila yung pwedeng magsabi na kailangan namin ng privacy. Yes. Dahil sila yung hindi naglalantad ng kung ano-ano ginagawa nila. Pero hindi nila ipinagkakailayan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Di ba? Alam mo na kagad na sila talaga. Kaya lang, walang kumpirmasyon mula sa kanilang bibig. Ganun yun, di ba? Herminia Carion, nandito lang ako nanonood sa inyo. Kim Pao ka, anak, alam ko yan, di ba? Herminia Carion na hindi nakalimutan. Thank you so much, anak. Oo. Oh, maganda yun na yung ginagawa nila. Saka si Kim maganda magdala na relasyon. Hindi siya yung para nagbibihis lang. Hindi siya yung gano'n, ano. Yes. Talagang sentro kung isa-isa. Ganun yun.
At saka Diba? pareho na silang nanggaling sa mga relasyon na alam lahat ng lahat kung ano mga Oo. pinaggagawa nila. Oo. Eto, oh, ang Totoo. ganda, oh, walang masabi sa kanila kahit na pangit, maganda. Walang masabi sa kanila kundi umaasa lang at naghihintay kung anong Totoo, ayuda nila oo. sa ating Hmm. lahat. Nadala na po kasi si Kim Chiu sa mga nakaraan niyang relasyon, sabi ni Lulu Malig, totoo. Naku ko si Iram Lia, nakatutok, ganyan din ang sasabihin niya. Kaya lang team replay siya. Boy, si Karagay muna tayo, anak, bilis.